Hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal, Panginoon Kristo. God bless po sa ating beloved ordained preacher, Brother Edel de Torres. Mga minamahal, tayo po ay sama-samang manalangin sa ating pinakamamahal, Panginoon Kristo. Hallelujah. Opo, dakilat pa pagpalang Diyos ang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po aming pinakamamahal, Panginoon Jesus. Malapay noon, kami po ay nagpupulik papasalamat. Kami tinataas, niluluwalhati, ang dakilat makapangyarihan pangalan. Malapay noon, marami po salamat. Minsan pa na yung pinagpala, ang bawat yugto at bahagi ng balgawain, simula sa aming pagpupuri, malapay noon, sa mga buhay na patutunay ng mga anak, nahayag yung kabutihan, na yung kapangyarihan. Salamat sa mga awitin ng mga awit, malapay noon ang iyong matamis na presensya na patuloy namin nadarama na ito ang aming nagiging kalakasan sa paglilingkod sa iyo, sa matatapat mong mga anak. Ikaw po ang magpala at sa umaga pong ito, malapay ng Jesus, pagpalain mo po yung dakilang salita na aming pag-aaralan. Ngunit bago po ang lahat, kami sama-sama lumalapit sa yung dakilang harapan, nagpapakababang loob, nagsisisi sa unat dalangin ng aming minamahal na Pastor Will Estrada Almeda. Kami yung kabagat patawarin, maging ang iyong amalingkod sa ganaakin. Hindi ako karapat-dapat, wala po ako magagawa, ngunit ako yung kabagat, pangunahan. Malapay noon, bigyan po ako ng karunungan at kalaman na may pangaral, ayong dakilang salita, kalakip ang kapangyarihan, nagmumula sa iyo. Malapay noon, gawin mo po akong daluyang espiritual sa umagang ito. Buksan mo po ang puso't pangunawa, lahat ng mga anak, at gawin po ang pagpalang espiritual sa unat dalangin na aming minamahal magulang sa iyo. Ito po ang aming samat dalangin at sa makapangyarihan mong pangalan, sama-sama namin sinasaway, pinapalayas, lahat na gawa ng kaaway sa pag-aaral ng dakilang salita, di pagkaunawa, pagkaantok, pagkatulog, pag-alinlangan, pagkabahagi ng puso't isipan, cast out in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo at ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay naukol sa nag-isang Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo at gawin din po ang ating pagbigay galang, pagrespeto sa ating minamahal na Evangelista Will Estrada Almeda, sa lahat ng kanyang mga anak, manugang tapo at sa mga aral at turo na iniwan ng ating beloved Assistant Pastor Lena Coman Almeda, at pagbati rin po sa lahat ng ating minamahal mga kapatid, sa lahat po natin minamahal mga baguhan, sa pong pinagpalang umaga sa ating lahat. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. At dito po ang mga minamahal, ang mga pangyayari simula pa nung una, mga minamahal, ito po ay isinulat sa banal na kasulatan sapagkat ang layunin para po ang tao, mga minamahal, makaalam ng katotohanan. Amen. Kaya ang Biblia, mga minamahal, ay naglalaman ng mga pangyayari simula pa nung una. Amen? Ngayon, mga minamahal, tayo po bilang mga anak ng Diyos, mananampalataya, kailangan nating unawain ang salita ng ating malapay noon. Hindi po yung basta lamang natin napakinggan, at kapag napakinggan natin, nalilimutan na natin. Amen? Kumbaga, sinasabi ng marami na kapag pumasok sa isang tainga, lalabas sa kabila. Kundi bago sinasabi yung mga minamahal, ating napakinggan, ating ipasok sa ating puso, sa ating isipan, upang ating pong may pamuhay ang kaluban ng ating malapay noon. Ngayon po mga minamahal, dito po sa banal na kasulatan, ating mababasa mga kwento ng buhay ng mga naunang mga Kristiyano, mga propeta, ng mga apostol. Amen? Ng mga manampalataya. At dito po mga minamahal ay yung kalang mga buhay. Kumbaga may mga karakter dito sa Biblia, mga minamahal, na pinili, hinirang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinili, hinirang, tinawag, ginawang hari ng Israel. Sila ay pinagpala, itinaas, itinanyag, ginawa ng mabuti ng ating pinakamamahal Panginoon Kristo,
Pero sa kabila ng mga bagay na yan, mga minamahal, na sila ay ginawa ng mabuti ng ating malapang Diyos, sila nagawa pa nila na sila ay tumalikod. Amen? Kaya dito po mga minamahal, ang mga pangyayaring ito ay nagbibigay paalaala sa mga Kristiyano, mananampalataya na hindi makabubuti sa isang anak ng Diyos na siya ay tumalikod. Bakit mga minamahal? Sapagkat hindi po nagiging, kumbaga mga minamahal, hindi nagiging pagpapala. Ngayon, basahin po natin mga minamahal sa banal na kasulatan. Dito po sa aklat ng unang Samuel, 15:3, talo ng 7 hanggang 9, talo ng 11, tapos talo ng 22. Purihin po ang ating malapay noon, mga minamahal. Dito po sa unang Samuel, Kapitulo 15, talata nga 3, talo ng 7 hanggang 9, talo ng 11, talo ng 22. Dito po sa 3, ngayon, yumaon ka at saktan mo ang Amalek at iyong lubos na lipulin ang buo niyang tinatangkilik at huwag kang manghihinayang sa kanila, kundi patayin mo ang lalaki at babae, sanggol at sumususo, baka, tupa, kamelyo at asno. Talon sa 7, at sinaktan ni Saul ang mga Amalesita mula sa Habila kung patungo ka sa Sur na nasa tapat ng Ehipto. 8, at kanyang kinuhang buhay si Agag na hari ng mga Amalesita at lubos na nilipol ang buong bayan ng talim ng tabak. 9, ngunit pinanghinayangan ni Saul ang bayan ni Agag at ang pinakamabuti sa mga tupa, sa mga baka at sa mga pinataba at sa mga kordero at sa lahat ng mabuti at yaong mga hindi nila lubos na nilipol. Ngunit bawat bagay na hamak ay walang kabuluhan ay kanilang lubos na nilipol. Talon sa 11, ikinalulungkot ko na aking inilagay na hari si Saul sapagkat siya'y tumalikod na hindi sumunod sa akin at hindi tinupad ang aking mga utos. At si Samuel ay nagalit at siya'y dumaing sa Panginoon buong gabi. Talon sa 22, at sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya ng pagsunod ng tinig ng Panginoon. Narito, ang aking pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Diyos Kristo. God bless you po sa pagkabasa ng salita ng ating pinakamamahal na Diyos. Dito po mga minamahal, malinaw ang bilin ng ating malapay noon. Na noong panahon ni Samuel, ni Saul mga minamahal, noong sila ay nasa pakikipagbaka. Ang bilin ng ating malapay noon, lahat ng tiyatangkilik ng kanilang mga kaaway ay wag kang manghinayang sa mga kanila, kundi patayin mo lalaki at babae, sanggol at sumususo, baka, tupa, ibig sabihin lahat ng kanilang tiyatangkilik. Amen? Ito ang bili ng ating mahal na Panginoon. Pero ano pong ginawa ni Saul? Siya ay nanghinayang doon sa mga tiyatangkilik ng kanilang mga kaaway. At nakita niya na magaganda ang mga alagang baka, tupa ng kanilang kaaway, nanghinayang sa bayan ng kanilang kaaway. At ang naging kapalit ay hindi siya sumunod sa bilin ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Ngayon mga minamahal, ang naging bunga o naging kapalit ng kanyang pagsuway, humiwalay sa kanya ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo
yung banal na espiritu umalis na sa kanya. Kaya si Saul, kung ating mabasa ang banal na kasulatan, naging alipin ng masamang espiritu. Nakapasok sa kanya yung masamang espiritu. Kaya kung alam po natin ang kwento ni Saul, kapag umaatake yung masamang espiritu, kinakailangan pa na puntahan si David para magpuri, umawit, at siya ay guminhawa ang kanyang pakiramdam. Amen? So, ganun din po mga minamahal sa ating kalagayan. Kaya, wag po nating panghinayangan yung mga material na bagay na ipagpapalit natin yung ating paglilingkod sa ating mga Panginoon o ating sasakripisyo, yung ating pagdalo panambahan na ang magiging kapalit naman ay yung banal na espiritu natin mula Panginoon ay mawala o umalis sa atin. Ngayon mga minamahal, kaya ang sabi ng ating mula Panginoon, ikinalulungkot niya na iniligay niyang hari si Saul sapagkat siya tumalikod at hindi sumunod sa akin. Amen? At hindi tinupad ang aking mga utos at si Samuel ay nagalit at siya dumaing sa Panginoon. So mga minamahal, hindi nagiging mabuti para sa atin na tayo ay tatalikod pa sa ating pinakamamalapan Jesus. Kaya ito po ay pinapaalala mga minamahal ng banal na kasulatan. At ang sabi dito, at sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon na napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya ng pagsunod ng tinig ng Panginoon. Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. So, ibig sabihin dito mga minamahal, sinamsam ni Saul yung mga tiyatangkilik na mga kanyang kaaway. Dinala niya yung mga tupa, mga baka, mga kamelyo na maganda upang ihandog sa ating malapay noon at ang iba ay para sa kanilang kapakinabangan. Pero ano po naging sabi sa ating binasa? Hindi po, sabi dito, hindi po nagtataglay ng pagkatuwa ang ating malapay noon sa ganung bagay. Kundi sinasabi dito mga minamahal, nalulugod o kinatutuwa ng Diyos ay hindi yung mga hain na gaya ng gagawin sana ni Saul, kundi mas maigi ang pagsunod. Amen? Mas kinalulugdan ng Diyos mga minamahal yung pagsunod na mga tao. So, ibig sabihin mga minamahal, sa lahat ng bagay, yung ating pong pagsunod sa tinig ng Panginoon ay yun po ang para sa ating ikabubuti. Bakit? Dahil habang ikaw ay sumusunod mga minamahal, ang Diyos, ang kanyang banal na espiritu ay nasa iyo. Noong panahon mga minamahal, na si King Saul ay nasa presensya pa ng ating Panginoon, sumusunod sa kaluban ng ating Panginoon, ginagawa ang lahat ng ibinili ng ating Panginoon. Ang Diyos ay laging kasama niya. Siya ay laging nagtatagumpay sa kanilang pakikipagbaka. Pero nung siya ay sumuway, siya hindi sumunod, humiwalay ang Diyos. Kaya siya ay naging talunan. Bakit? Yung masamang espiritu nakapasok sa kanya. Sila ay nagapi ng kanilang mga kaaway. Amen? Ganon din tayo mga minamahal. Kapag tayo sumuway sa ating Panginoon, tayo ay hindi sumunod sa kaluban ng ating dakilang Diyos, magiging talunan tayo. Kumbaga mga minamahal, wala na sa iyo, hihiwalay na sa iyo ang ating Panginoon, yung protection at pag-iingat ng Diyos ay mawawala na rin. Kapag dumating ang panahon na kailangan mo ang tulong ng ating Panginoon, walang Diyos na tutugon sa iyo. Dahil dahil ang Diyos umiwalay na. Dahil sa iyong pagsuway, sa iyong hindi pagsunod. Amen? Kung tayo ay nasa pakikipagpaka sa ating mga problema, sa ating mga karamdaman, sa mga problema,
So wala ka ng tulong na maaasahan sa ating mga Panginoon. Kaya yung pagsuway at yung hindi pagsunod, mga minamahal, ay sinasabi ng ating binasa, ay wag po nating isipin o wag po nating gagawin. Magagaya tayong mga minamahal kay Saul na siya ay pinagpala na, kumbaga siya itinaas ng ating mga Panginoon, pero muli siyang ibinaba na ating mga Panginoon. Inalis ang lahat ng nasa kanya dahil sa kanyang pagsuway. Lahat po yung sabi ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapan Diyos, mga minamahal. So dito, mga minamahal, ang sabi ng Josue, ako na po ang babasa sa 24:20, kung inyong pabayaan ang Panginoon at maglingkod sa ibang mga Diyos, ay hihiwalay nga siya at gagawang kayo ng kasamaan at lilipulin kayo pagkatapos na kaniya magawang kayo ng mabuti. Maliwanag, mga minamahal, kung ating pabayaan ang Panginoon at tayo ay maglingkod sa ibang mga Diyos, kumbaga, mga minamahal, tayo ay pabayaan natin mga Panginoon, tayo maglingkod sa ating mga kayamanan, o kumbaga ay pinagpalit natin yung ating paglilingkod sa ating mga tinatangkilik o sa ating mga kayamanan o sa ating mga negosyo, at hindi na natin paglingkod ang ating mga Panginoon. Ang sabi po dito, mga minamahal, maliwanag, nahihiwalay nga siya. At sabi dito, mga kapatid, gagawang kayo ng kasamaan. Kaya kung ating pong sisya sa atin yung mga pangyayari, kahit sa iba natin mga kapatid, mga minamahal, hindi naging pagpapala sa kanila yung kanilang pagtalikod sa ating mga Panginoon. Nasabi dito, gagawang kayo ng kasamaan at lilipulin kayo pagkatapos na kaniyang magawang kayo ng mabuti. So ibig sabihin, mga minamahal, hindi natin yung ginawang mabuti na ating mga Panginoon, hindi natin bigyang pagpapahalaga. Amen. Kapag ganito, kung matapos tayong gawa ng mabuti, tayo tatalikod sa ating pinakamamahal po Yesu Kristo. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At sa kasunod na talata o bersikulo sa Mateo 13:19, Jeremias 7:23. Dito po sa aklat ni Propeta Jeremias, Kapitulo 7, talatang 23. Kundi ang bagay na ito ang iniutos ko sa kanila, na aking sinasabi, inyong dinggin ang aking tinig, at ako'y magiging inyong Diyos, at kayo'y magiging aking bayan, at magsilakad kayo sa lahat ng daan na iniutos ko sa inyo sa ikabubuti ninyo. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. So sinasabi na kung ating didinggin pala ang sinasabi natin Panginoon para sa ating kabubuti. So bakit hindi natin gagawin? Para pala sa ating kabubuti. Ang lahat ng sinasabi ng ating pinakamamahal po Yesu Kristo ay yung ating pagdinig sa kanya o ating didinggin ang kanyang tinig at ating isasagawa. Kumbaga, mga minamahal, ako'y magiging inyong Diyos. At kayo magiging aking bayan. At magsilakad kayo sa lahat ng daan na iniutos ko sa inyo sa ikabubuti ninyo. So mga minamahal, nais ng Diyos na tayo ay mapabuti. Ang nais ng ating mga Panginoon, mga minamahal, tayo ay guminawa. Kaya sinasabi na ating dinggin ang kanyang tinig para sa ating kabubuti. So, kung hindi natin didinggin, mga minamahal, hindi natin gagawin, nasa atin na yung pagkukulang sapagkat sinasabi na yung nambalang kasulatan sa ating pinag-aaralan, yung dapat nating isagawa para sa ating kabubuti. So kung hindi mo ito isasagawa, mga minamahal, ikaw rin ang hindi makikinabang. So kung atin naman didinggin, ating gagawin, mga minamahal, at tayo magsisilakad, sabi natin mga Panginoon, tayo magsisilakad sa kanyang daan,
tayo kanyang magiging bayan. Sabihin mga minamahal, at siya ay ating magiging Diyos. So, ang isang tao pala mga minamahal, pagka hindi sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, hindi ang ating pinakamamalapang Kristo, hindi yung kanilang Diyos. Amen? Pero doon sa mga sumusunod, mga minamahal, gumaganap sa banal na kalooban ng ating Panginoon, ang pinakamamalapang Kristo ang kanilang Diyos. Maliwanag mga minamahal, ibig sabihin, yung mga tao na hindi kumikilala o hindi sumusunod sa ating Panginoon, hindi sila ang bayan ng Diyos. Ang ating pinakamamalapang Kristo, hindi ay yun ang kanilang Diyos. Pero sa kagaya natin mga minamahal, na tayo ay sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, gumaganap, ang ating pinakamamalapang Kristo ang ating tunay at buhay na Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapang Diyos, mga minamahal. Kaya, apakahalaga mga minamahal na maunawaan natin ang banal na kasulatan. Kaya atin pong dinggin, atin sikapin. Hindi lamang yung napakinggan natin, kundi ating unawain. Sapagkat kagaya na nangyari kay Saul, mga minamahal, hindi niya inunawa ang sinabi natin Panginoon, ang pinagbilin, ang kanya sinunod ay yung kanya sariling kagustuhan. Amen? So yung banal na Espiritu, kumbaga pinagpalit niya doon sa kayamanan ng kalamang kaaway. Kaya yung banal na Espiritu na dapat ay mananatili sa kanya ay humiwalay. Ganon din mga minamahal sa ating buhay. Kung tayo hiwalay, hindi susunod sa ating malapang Diyos, hihiwalay din sa atin ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. At tayo ay, sabi ng ating binasa, tayo ay mapapahamak. Hindi na po tayo, hindi na para sa ating hindi na tayo mapapabuti, kundi tayo ay mapapapunta sa kapahamakan. Tayo pagpatuloy mga minamahal, ang sa Mateo 3:19, Ang Ebanghelyo kay Mateo Kapitulo 13, talatang 19. Kung sino man ay hindi nakikinig ng salita ng kaharian at ito'y hindi niya napag-uunawa, ay pinaroroonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso. Ito yung nahasik sa tabi ng daan. palakpakan po natin pinakmamalapang Kristo. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal, tayo po ay isa ng talata, dalawa. Kaya sikapin po natin nating maunawaan. Sapagkat sinabi dito, kung sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at ito hindi niya napag-unawa, so mga minamahal, kumbaga kahit minsan tayo ay gising mga minamahal, pero sa marahil, sa sobrang antok natin, yung ating diwa ay parang wala, hindi natin naunawaan. Kaya sikapin po natin na maunawaan mga minamahal, kung sino man ay nakikinig na salita ng kaharian at ito hindi niya napag-unawa, ay pinaroroonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso. Ito yung nahasik sa tabi ng daan. So, maliwanag mga minamahal, kapag hindi pala natin naunawaan ang salita natin Panginoon, yung masama, yung masamang espiritu ay pumupunta. Bakit? Dahil hindi nga naunawaan ng isang tao, kaya yung kumbaga mahina na o wala na siyang lakas para pigilan yung masamang espiritu na pumaroon sa kanya. Kaya ang sabi dito mga minamahal, at inaagaw yung nahasik sa kanyang puso. Ano ba nahasik sa atin? Yung panampalataya. Kumbaga mga minamahal, kapag hindi natin napag-unawa ang salita natin Panginoon, at hindi natin nasunod ang banal na kalooban ng ating dakilang Diyos, at tayo ay gumagawa na sa sarili nating kagustuhan, kumbaga mga minamahal, yung masama po aagawin. Yung panampalatayang nasik sa ating puso, kumbaga mga minamahal, ito yung nanakawin niya. Dahil ito naman yung gawain ng kaaway ng Diyos. Agawin ang pananampalataya,
ng mga Kristiyano. Kaya wag po tayong papayag, mga minamahal, na maaga yung ating pananampalataya. Dahil kapag naagaw ito ng kaaway ng Diyos, mga minamahal, ay magiging, kumbaga, wala na tayong lakas para siya ay labanan. Wala na tayong lakas para sawatayin natin yung kasalanan. So, anong paraan, mga minamahal, para wag maagaw ng kaaway yung ating pananampalataya? Unawain natin bala kasulatan, tayo ay sumunod, mamuhay tayo ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Lahat po yung sabi, praise the Lord. Patuloy po tayo, mga minamahal, muli sa unang Samuel 2:6 hanggang 7. Dito po sa unang Samuel, Kapitulo 2, mga talatang 6 at 7. Ang Panginooy pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa sa Sheol at nagsasampa. Ang Panginooy nagpapadukha at nagpapayaman. Siya ang nagpapababa at siya rin naman ang nagpapataas. Amen. Lahat po yung sabi, praise the Lord. So, sabi dito, mga minamahal, sabihin, lahat ay kayang gawin ng ating Panginoon. Bakit? Dahil ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat, wala nang iba. Kaya sabi dito, ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Ibig sabihin dito, mga minamahal, hawak ng Diyos ang buhay ng bawat tao. So, mga minamahal, kaya niyang bawiin yung buhay na kanya pinahiram. At kung baga, mga minamahal, yun naman, ang sabi, mapatay at bumubuhay, ang Diyos naman ay bumubuhay. Kahit minsan, mapapansin natin, mga minamahal, yung tao na nananampalataya, naniniwala sa ating Panginoon, kahit minsan nasa halos mamatay na. Pero dahil sa kanyang pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoon, sa kanyang paniniwala, siya ay muling binibigyan ng buhay ng ating Panginoon. Amen? Pero yung isang tao, mga minamahal, na ayaw maniwala at mananampalataya, dumarating sa kanya na kapag yung kunin ng Diyos ang buhay na pinahiram sa kanya. So sabi po dito, mga minamahal, siya ay nagbababa sa Sheol at nagsasampa. So mga minamahal, ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya kanyang isang tao na namumuhay sa kasalanan, ayaw manampalataya sa kanya, kaya niyang ibulid sa apoy ng impyerno. Amen? Pero mga minamahal, ang isang tao na makasalanan, na naniwala naman at nagsisi, kumbaga lumapit sa ating pinakmamalapan Hesus, kaya rin naman niyang hanguin. Kumbaga alisin doon sa pagkapahamak. Kaya siya sabi dito, ang Diyos ay nagbababa, ang Diyos ay nagsasampa. Kumbaga, kapag isang tao ay nanampalataya, so mga minamahal, siya ay hahanguin ng Diyos. Siya ay isasampa, iaangat siya ng ating malapang Hesus, at siya ay magkakaroon ng kaligtasan. Ang sabi dito ng 7, mga minamahal, ang Panginoon nagpapadukha at nagpapayaman. Maliwanag, mga minamahal, kaya ng Diyos na ikaw ay payamanin, kaya ng Diyos ay ikaw ay paginhawahin. Kaya rin ng Diyos, mga minamahal, na ikaw ay padukhain. So, ano ibig sabihin nito, mga minamahal? Kung nais natin, mga minamahal, na tayo ay pagyamanin o paginhawain natin malapay noon, tayo ay maging tapat sa Diyos. Amen? Sinasabi naman ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, pinapaunawa. Kung nais natin tayo guminawa, tayo ay payamanin ng Diyos, hindi lamang sa pinansyal, maging sa spiritual. Ang kailangan natin gawin, tayo maging tapat sa ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Tapat sa lahat ng bagay, mga minamahal, hindi lamang sa pagbibigay, maging tapat tayo sa ating pagdalo, tayo ay maging tapat sa ating panalangin, pagpupuri sa ating pinakamamahal na Hesus Kristo. At sabi dito, ikaw ay pagyayamanin.
Siya ay nagpababa at siya naman ay nagpapataas. So mga minamahal, marami tayong mga kapatiran, mga minamahal, na sa kabila ng kalagayan, sila itinataas ng ating malapay noon. Bakit? Ang sabi dito mga minamahal, kapag ikaw ay tapat sa Diyos, ikaw ay kanyang itataas. Kaya sinasabi niya ba kasulatan na tayo ay hindi niya gagawing buntot, kundi ulo. Amen? Palakpakan po natin pinakmamalapan Diyos. Kaya maliwanag ang sinasabi ng mga minamahal na kaya tayong itaas ang ating malapay noon. Sa kabila ng ating minsan tayo ay nasa baba, pero kaya niya tayong itaas kung tayo lamang ay magiging tapat sa ating pinakamamahal po Kristo. Tayo pagpatuloy mga minamahal, tayo nasa huling bersikulo na ng ating pag-aaralan sa Hebreo 10:31. Dito po sa mga Hebreo, Kapitulo 10, talatang 31. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Lahat po yung sabi, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal po yung Kristo. Maliwanag mga minamahal na sinasabi, kakilakilabot. Ano ba kayong kakilakilabot? Hindi lamang yung basta nakakatakot mga minamahal. Kumbaga, mas maano pa yung kakilakilabot kaysa nakakatakot. Ang sabi dito, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Nakakatakot mga minamahal. Kumbaga, kapag ang isang tao mga minamahal, nawala na sa presensya ng ating pinakamamahal pa Hesus Kristo, nahulog na sa kamay ng Diyos na buhay. Kumbaga, yun ang isang nakakakilabot na bagay na maaari mangyari sa isang tao. Amen? So, yun ang pinaka masamang bagay na mangyayari sa kanya. Na nakilala niya ang ating malapang Hesus, siya ay pinagpala, siya ay talagang sa kanyang pagkakilala sa ating malapay noon, siya ay naging masaya, siya ay hinango natin malapay noon sa buhay makasalanan, pero dahil sa pagsuway, siya ay nahulog sa kamay ng Diyos na buhay, nawala na siya sa presensya ng ating malapay noon. Yun ang isang nakakilabot na bagay na maaari mangyari sa isang tao. Pero isa namang mahalaga at magandang pangyayari ang maaari mangyari sa isang tao, yung siya ay tawagin, siya ay hirangin ng Diyos, siya ay bigyan pagkakataon makapaglingkod. Sa kanya, ito po yung isang napakahalagang pangyayari sa buhay ng tao. Hindi po yung tayo ay yumaman o tayo ay nagkaroon ng maraming ari-arian. Yung tayo ay bigyan ng pagkakataon ng ating malapay noon, dakilang pribilehiyo na tayo ay sa kabila na minsan ng ating mga pagkukulang, pagkakasala, na tayo ay naging masamang tao, tayo ay naging makasalanan, pero dahil sa pag-ibig ng ating malapay noon, tayo ay kanyang pinili at hinirang. Ito yung isa namang napakagandang pangyayari sa buhay ng tao, kagaya natin. Iyon ang isang magandang pangyayari sa ating buhay, mga minamahal, na tayo tinawag ng Diyos. Kaya tayo naririto, mga minamahal, dahil tayo ay kinabagan, tinawag ng ating pinakamamahal na Hesus. Kaya wag po natin sayangin, mga minamahal, yung dakilang pribilehiyo na ibinigay ng Diyos. Wag nating agayahin sina Saul, mga minamahal, na sa kanilang pagsuway, sila ay napahamak. Kagaya rin ni Sapira, mag-asawa ni Sapira. Bakit sila ay napahamak? Dahil din sa pagsuway, sa hindi pagsunod. So, ibig sabihin, mga minamahal, yung pagsunod, yung pagsuway at hindi pagsunod, ito ay nagiging mitsa ng mapahamak ang isang tao. Pero kung ikaw naman ay susunod, mananampalataya ka sa ating malapay ng Hesus Kristo, ating didinggin ang kanyang tinig, ito naman yung magiging daan para naman tayo pagpalain ng ating malapay ng Hesus, para tayo ay magkaroon ng kaligtasan, yung isang tao. Amen?
Palakpakan po natin ating pinakamamalapang Diyos, mga minamahal. Kaya sikapin po natin, mga minamahal. Tayo na yung pinagpala na tayo. Dahil hindi lahat ng tao ay pinilit-hinirang ng Diyos. Bakit? Ay sa dami ng tao, mga minamahal. Bilyon. Pero kung ihahambing yung bilang natin sa lahat ng tao, kakaunti tayo, mga minamahal. Pero pasalamatan natin. Dahil kabila ng ating mga noong araw na tayo wala pa sa ating mga Panginoon, tayo nasa buhay makasalanan, pero nandiyan pa rin yung pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang hinango at tayo kanyang hinirang. Kaya tayo narito, mga minamahal, pinagpala, iniligtas ang ating pinakamamalapang na Hesus Kristo. Kaya ating pong ipagpatuloy ang ating nasimulan na tayo ay maglingkod sa ating pinakamamalapang Hesus. Tayo umawit sa ating pinakamamalapang Hesus Kristo. Awitin po natin yung dakila ang pag-ibig ni Hesus. Bakit natin sabing dakila, mga minamahal? Dahil ang Diyos puspos ng pag-ibig. Hindi kagaya ng tao. Napakaunti mo pagkakamali ay galit na sa iyo o baga muhing-muhi sa iyo. Pero ang ating malapay noon, sa kabila ng ating mga pagkukulang pagkasala, pinagpala pa rin tayo. Tayo hinango ng ating pinakmamalapay Hesus Kristo. Kaya kahanga-hanga ang pag-ibig ng ating pinakmamalapay Hesus. Amen. Hallelujah. Oh, kahangang-hangang tunay. Amen. Hallelujah. Na kaibigan si Jesus. Amen. Hallelujah. Langit ay kusang nilisan upang tayo'y matubos. Hallelujah. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Hallelujah. Dakila ang pag-ibig ng ating pinakamamalapang Hesus. Ako'y makasalanan. Wala nang hihigit pa sa pag-ibig na pinakita ng ating Panginoon sa atin. Hallelujah. Maging sa lupa at sa langit man. Pakabuti ng ating Panginoon. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Amen. Hallelujah. Siya'y Purihin aking natin, Panginoon Jesus. pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Hallelujah. Purihin natin ang dakilang Diyos. Hallelujah. Kilala ko si Kristo ng pag-asa'y magdilim. Buhay ko'y kanyang binago. Nagliwanag, nagningning. Hallelujah. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Hallelujah. Ako'y makasalanan, tinubos. Maging sa lupa at sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi Purihin kong natin pinakmamalapang Jesus. aawitin, Hallelujah. dakila Napakadakila ng niyang pag-ibig natin, pagmamahal. tayo mga makasalanan, mga minamahal. Dakila ang Pero
iniwan ng ating mga pag-ibig Panginoon ni Jesus. ang kalangitan para tayo tubusin. Ako'y makasalanay tinubos, maging sa lupa at sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong awitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong awitin, dakila niyang pagmamahal. Dakila niyang pagmamahal. Dakila niyang pagmamahal. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating pinakmamalapang Kristo. Maliwanag, mga minamahal, ang mensahe ng awitin na napakadakila ng pag-ibig ng ating malapanoon. Bakit, mga minamahal? Tayo'y mga makasalanan. Hallelujah. Pero tayo, pinagpala ng ating pinakmamalapang Diyos, tayo kanyang hinango, tayo kanyang binago. Bagamat tayo mga makasalanan, pero tayo tinubos ng ating pinakmamalapang Diyos. Mga minamahal, hallelujah, sa umaga pong ito, atin pong isipin, alalahanin, kabutihan ng ating malapaynoon. Nung tayo wala pa sa ating malapaynoon, Kristo, mga minamahal, tayo namumuhay sa kasalanan, tayo namumuhay sa kapighatian, sa karamdaman, sa mga problema. Pero nung tayo ay hinango ng ating malapay noon, narito tayo mga minamahal, pinagpala ng ating buhay at mabait na Diyos. May kagalakan, may kapayapaan pinagaling sa ating mga karamdaman, lalo't higit ang kaligtasan na ibinibigay ng ating pinakmamalapay Kristo. Kaya wag po nating sayangin. Mga minamahal, magsikap po tayo magpatuloy. Sa dumating man mga kahirapan, pag-uusig, tayo magpatuloy ang paglilingkod sa ating buhay at mabait na Diyos. Tayo manalangin, mga minamahal, para sa ating mga pangailangan. Hallelujah. Upo dakil at pagpalang Diyos ang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po ang pinakmamalapay Kristo. Muli sa umagang ito, malapay noon namin tiyataas, nilulwalati ang dakil at makapangyarihan pangalan. Malapay na Jesus, kami lumalapit sa dakilang harapan sa umagang ito. Sa natlalangin namin ang Pastor Will Estrada Almeida. Patawarin mo po kami sa lahat ng pagkukulang pagkakasala. Malapay noon, narito po ang iyong mga anak. Sa mga pangailangan sa iyo, ikaw po nakakalap na kababatid. Ipagkalpo sa iyo malang kapamaraanan. Malapay noon, gabayin po sila tingata sa araw-araw na kalambuhay. Lahat ng pangailangan o Diyos, pinansyal, material, spiritual at pagpapala. Ipagkaloob mo po, malapay noon, sa mga kapatiran namin sa mga anak na may karamdaman. Malapay noon, pagalingin mo po sila. Lutasin mo kalang mga problema, tulungan mo po sila sa mga pagsubok na kalang pinagdaraanan. Panghawakan mo po, malapay noon, bahit sa amin. Nasa gitna mo ng pagsubok, kahirapan, pag-usig, patuloy ka namin ng paglingkuran. Malapay noon, dagdagan mo pa po ang aming panampalataya at kainita sa paglilingkod sa iyo. Hallelujah. At amin din po idadalangin, aming mga mahal sa buhay, hindi pa nakakilala sa iyo. Nawabaw ka magbalik, bigyan mo sila ang pagkakataon na kami paglingkuran sa mga matagal nang hindi dumadalo. Malapit na muli mo po silang dalhin sa lugar na ito. At amin din po idadalangin, lalo tigit amin ang Pastor Will Estrada Almeida, na patuloy po ang pagkaloob, ang kalusog at kalakasan, mabang buhay, na patuloy namin siya makasama at makapiling. Malapay noon, amin po idadalangin, amin naman ang mga kapatid ng mga baguhan, na bautisman sa iyong dakil at makapangyarang pangalan, pagpalain mo po sila, ang kalapangailangan sa iyo, malapay noon, maghimala ka po sa kalambuhay, malapay noon, bigyan po sila ng tunay panampalataya, na patuloy namin sila makasama at makapiling. Malapay noon, pagpalain po lahat yung mga anak sa umagang ito, lahat ng kalapangailangan, mga negosyo at hanap buhay nila, patuloy pagpalain, palaguin, patuloy mo po silang gamitin sa iyong banal na gawain, sa mga tungkulin natin mo sa amin, hanggang sa iyong pagbabalik. Panghawakan mo po kami na ito yung aming magampanan sa makapangyarihang pangalan mo po,
aming pinakamamalapang Diyos. Ito po ang aming samot panalangin. Amen. Hallelujah. Purihin po ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa umaga pong ito. Hallelujah. Ano man po ang ating mga karamdaman tinataglay, alam po natin na walang mahirap sa Diyos, walang imposible, manampalataya ka, anumang iyong karamdaman, sawayin mo sa pangalan natin pinakamamalapang Jesucristo, ang kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman, ang kanang kamay sa ulo, kung ikaw may bisyo pa, kung nagmumura pa ang kamay sa labi, hallelujah, at ikaw ay manampalataya, hallelujah. Samasahan po natin sawayin lahat ng gawa ng kaway sa ating buhay. Upo dakilat pagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan po ang pinakamamalapang Jesucristo. Sa umaga pong ito, sa makapangyarihan mong pangalan, sama-sama namin sinasaway ang lahat na gawa ng kaaway, problema, kahirapan, pangina, palupaypay, karamdaman, arthritis, diabetes, asthma, cancer, sipon trangkaso, hallelujah, pagka-stroke, pagka-paralyze, kasout in Jesus' name, hallelujah, karamdaman, hallelujah, arthritis, diabetes, pagkapagaw, at sakit sa puso, asthma, cancer, kasout in Jesus' name, diabetes, hallelujah, kasout in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hadlan sa mga pagpapala, kasout in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamalapang Diyos, mga minamahal. At tayo po sa umagang ito, tatalo ng 3 beses, lulukso ng 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Ibig sabihin nito, mga minamahal, paglukso natin ng 3 beses, hallelujah, praise the Lord. Ano mang gawa ng awit sa ating buhay, sa makapangyarihang salitang yan po ay aalis. Amen? Sama-sama po tayo, mga minamahal, lulukso 3 beses, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapang Jesucristo.